Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor at bago ako bumati, ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol dito sa safety grip kasi may nagtanong. Hindi ko nahanapin yung tanong do sa mga comment section. Ang tanong niya, bakit daw yung kanyang 1911 pistol kahit hindi nakapress itong safety grip nakakalabit. Okay, pumapalo yung hammer pagka press mo ito. So yun ang ating pag-aaralan ngayon at bakit nga ganon. So bago tayo magpatuloy, binabati ko muna kayo ng isang mapagpalang araw. Lalo tigit ang mga OFW sa mampanig kayo ng mundo. Anumang oras dyan, umaga, tanghali, gabi, hapon o madaling araw. Ang dalangin ko ay wala tayong karamdaman, ligtas sa anumang disgrasya. At ingatan natin ating kalusugan sapagkat mahirap tayong magkasakit. Walang mag-aalaga sa atin. At para sa mga bago pa sa aking YouTube channel, huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas para kunin ang aking serbisyo o may pagagawa kayo. Sapagkat ako ay 20 years na dito sa abroad. Dito ako nagtatrabaho sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor at gunsmith. So ayan, at doon sa mga bago pa, kung kayo may mga firearms, nakakaproblema yung mga firearms ninyo, mga shooter kayo, please subscribe and share at pindutin ninyo yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. At kung may gusto kayong itanong, gusto ninyong malaman, mag-comment lang kayo dyan sa aking YouTube channel, wag sa Messenger sapagkat hindi ako nagtuturo ng one-on-one. Gusto ko sa YouTube channel para lahat makakaalam. Okay, at ang pakiusap ko lamang dun sa mga manunood na aking videos ay huwag naman ninyong skip ang ating mga ads sapagkat ang kinikita ko sa YouTube ay hindi pumupunta sa aking bulsa kundi sa ating mga beneficiaries dahil yung aking sweldo naman ay sapat. So, ang aking inisip ko na magkaroon ng itulong na lamang sa mga estudyante na kapos sa mga pan-tuition at pambaon. So, 6 yung ating pinapag-aral. So, ang kikitain nating YouTube ay sa kanila na pupunta. Okay, at maraming salamat sa mga nanonood na aking videos at hindi nag-i-skip ng mga ads. So, ayan. At ito na nga yung ating 1911. Samantalahin natin sapagkat tayo ay may nahiraman pa. Ito ay sa boss natin. Okay, lagi nating i-check ang chamber. At palaging walang magazine pag tayo ay humahawak ng mga firearms for safety. Okay, ito, makakalabit mo lamang siya kung nakapress tayo dito. Pero kung hindi nakapress, hindi, Pero kung hindi nakapress itong safety grip, hindi siya makakalabit o hindi papalong hammer. Pero pag yan ay i-press natin, yan, nakapress na siya, at ating kinalabit, yan, saka lang siya papalo. So bakit nga ba yung barrel daw niya ay kahit hindi naman nagagalaw itong safety grip pumapalo? Okay, para natin malaman ay buksan natin ito at titingnan natin ang para natin ma-explain yung nasa loob. Yan, natin yung camera. So ito na, bubuksan natin siya. Tanggalin muna natin yung grip niya. Kasi hindi natin matatanggal ang ano nito. Hindi natin matatanggal siya kung hindi natin tatanggalin muna itong grip. Nakapakmayer kasi siya. Ayan, at tatanggalin muna natin itong kanyang thumb safety. Naka-ambi siya. So, para matanggal yan, kakak natin. Tapos ay
bubunutin natin ito sa kanan, sa kaliwa. Yan. Tanggalin muna natin at tatanggalin din natin yung isa. Pag ito ay hindi naka-cock, mahirap siyang tanggalin. Ito hindi pinapwersa. Hinihila-hila lang ng kamay. Yan hanggang sa matanggalan. So natanggal na natin yung kanyang pwede na natin siyang baba muna natin yung hammer. So tatanggalin natin itong kanyang mainspring housing. Kukuha tayo ng martilyo. Natin siya dito at tatanggalin natin. Ang pagtanggal nito ay puro pa kaliwa, kanan papunta sa kaliwa. So gagamit tayo ng pin puncher ito at ipapans natin ito. Ayan. At ibababa lang natin ng kaunti ito. Kahit hindi na natin yan. Para mabunot natin to. Okay. So ito ang nagiging problema. Pag ito'y naputol na, yun ang nagiging problema. Pag naputol itong dulo na to o nabawasan. Kaya yung iba, tatanggalin nila yung grip safety. Ay ito pinuputol ito, binabawasan. Kasi para hindi mo makalabit, yan ay nakatutok dun sa magazine ring. Nakatutok yan doon sa magazine ring dito. Ayun ilawan natin. Silaw. Dito yan nakatutok. Dun. At ito rin ang siyang, ito naman ay konektado sa trigger. Itong magazine ring. At ito ay siya rin ang nagpapadisconnect dito sa sear at saka sa hammer. So yun lang. Yun lang ang naging problema niyan. So alam na ninyo kung paano, kung bakit. Ang gagawin lang ninyo, padugtungan lang ninyo to. At yan ay kung bakit ito ay bumabalik naman, kung bakit ito ay lumalaban bumabalik gawa nitong spring na to. Itong spring na to, ito yung kanyang spring na spring ito ng safety grip. Nakatutok siya dito, kaya siya ay lumalaban. So ayun, ito ang may problema. Maaring binawa na pasobra ng bawas o maaring sinadya. So ang gagawin lang ninyo ipa-rebuild lang ninyo ito sa mga welder. Pwedeng acetylene, wag nang babagahin lahat, ito lang dulo na to. At kikikilin lang ninyo ng ganyang hugis. Ayan itong dulo na to. Okay? So ikakabit na ulit natin. At yun lang ang naging problema. Ginagawa kong ang video ko na ganito, step by step, para hindi mahirapan maghanap, dahil ang aking videos ay nasa mahigit ng halos 200 na yata ang aking mga videos. So nahihirapan maghanap yung iba sa mga videos natin. So ikakabit lang muli natin to. Yan, ikakak natin para unahin na muna natin itong unahin na muna natin itong kanyang housing. Ito dapat ito nakasintur sa gitna. Pag kaya hindi nakasintur sa gitna, mahirapan kayong ibalik. Yan. Okay? Pag yan ay naibalik na, ay pwede na uli ninyo ilagay itong
kailangan ay itukod natin. I-press lang ng konti, saka natin ibalik na siya. Yan. Oops, ay nakalimutan pala natin muna ito. Ito pala muna ilalagay natin. Sorry. Magmamadali tayo. Babaklasin ulit natin. Ito muna palang ikakabit natin. Kasi hindi ito papasok. Kasi dapat ito muna nakapasok. Ito. Papasok muna natin pa ganun. Kasi pag nakasara na, hindi na natin ito makakabit. Okay, sa pagmamadali natin. Yan. At ilalagay muna natin itong kanyang thumb safety. Okay, pagka hindi pumasok, atin siyang susundutin yung plunger. Okay, yung plunger na yon, hindi natin siya mapapasok pagka nakalabas yung plunger. Kak natin. Yun. Kailangan yung plunger nakapasok para maikabit natin. So pwedeng yung isa ay mamaya na. Yan. Ayan, katulad ng sinabi ko kanina, dapat nakasintro itong kanyang strand, nakasintro doon. Kasi may tinatamaan yan Yan. Isintro natin. Ayaw masintro. Okay. At kakabit naman natin yung kabiak. Tapos lalagyan na natin yung kanyang grip. Okay, pagka walang grip bushing yung inyong mga 1911, malamang yan ay fake. Ito isang palatandaan ng original.
Okay. Yan. Okay, hindi siya makakalabit. Maliban lang kung ipipress natin to. Yan. At bago tayo magtapos, shout out sa lahat ng mga may karawan. Ngayon ay February 4. Happy birthday sa nanay ng aking magaganda at gwapong mga anak. Si Leonisa Maralit Pilorin, ang aking kabiyak. So, may have many more birthdays to come. Kahit tayo malayo, tayo ay hindi magkalapit. Okay, nasa Mindoro ka, ako nasa Kuwait. So, ayan, at sa lahat ng mga may karawan, happy birthday sa inyo lahat. At ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na nag-iwan ng God bless us all. Thank you very much.